Yung kanyang pinsan na mismo na si Noel Duterte, na critics ng kanyang tatay at ng pamilya Duterte, ang nag-post, mga kababayan, kahapon. Sabi ni Noel Duterte, she wants a private meeting with the one she wants. So ito post, mga kababayan, ni Attorney Reyes del Rosario. Hindi nyo alam, nag-request ng closed door meeting ang idol nyo, humihiling na gusto niyang ipapatay, na pagbigyan siyang misleading questions are allowed. Nasupalpal siya, mga kababayan, ng batas sa ilalim ng Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence. So ang pag-amin nila na manlilin lang sila sa pagtatanong. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na niya, Mr. Maravillas, yung latest kay Sara Duterte? Si Sara nasa, saan ba to? Nasa Palawan si Sara. Ayan o, taimtim po na nananalangin. Ayan o. Yan ang post, mga kababayan, ngayon. Sabi dito sa report ng Abante News Online, BP Sara bumisita sa Immaculate Conception Parish Church sa Puerto Princesa. Binahagi ni Duterte ang kanyang kagalakan sa pagbisita sa makasaysayang simbahan na matatagpuan daw sa lugar kung saan sinagawa ang unang misa sa lungsod noong 1872. Nagkaroon din ng pagkakataon ang Vice President na makausap at kumustahin ang ilang residente na naroon sa labas ng simbahan. Nagpasalamat naman si Duterte sa mga Palawenyo sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita. Yan ang mga pinopost, mga kababayan, ngayon ni Sara Duterte. Pinalalabas ng Vice Presidente na nagbabalik loob na siya sa Panginoon. The other day, kumakalat yung mga balita sa social media na gusto daw ni Sara Duterte na makipag-closed door meeting sa ating Pangulo. Siguro gusto, kung totoo itong mga kumakalat na balita sa social media, gustong mag-strike ng deal. Yung kanyang pinsan na mismo na si Noel Duterte, na critics ng kanyang tatay at ng pamilya Duterte, ang nag-post, mga kababayan, kahapon. Sabi ni Noel Duterte, she wants a private meeting with the one she wants to cut, siguro ito, to cut the neck off. So she started this fight, panindigan na niya. Yan, mga kababayan, na mga kumakalat sa social media. Bongbong, usap tayo please. So ito post, mga kababayan, ni Attorney Reyes del Rosario. Hindi nyo alam, nag-request ng closed door meeting ang idol nyo, humihiling na gusto niyang ipapatay, na pagbigyan siyang ipag-resign kapalit ng hahayaan siyang tumakbo sa 2028. Kapag pumayag, diyan na talaga ako papalag. Ito post ni Atty. Jesus Falsis, si SD Card Silicon Bobo ay gusto daw makipag-meeting with Poto Bongbong to discuss a modus vivendi. Magre-resign na lang daw si SD Card. Kung totoo man ito, hindi dapat matapos sa resignation. Ang accountability, dapat may Dairy Queen o disqualification, DQ. So yan, mga kababayan, ng mga kumakalat na kwentuhan, chismis pa man lang yan. Wala man pong confirmation galing sa kampo ni Sara Duterte. Tahimik po ang kampo ni Sara Duterte sa mga kumakalat na to. At saka yung Palasyo Malacanang, yung kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pa man pong sinasabi. So maniniwala lang tayo sa mga official pronouncements. Kung magsalita yung Palasyo Malacanang na gustong makipag-usap si Sara Duterte sa ating Pangulo, closed door. Doon lang tayo maniniwala. Ito, mga kwento-kwento man lang pong kumakalat sa social media.
But anyway, kung totoo man, mga kababayan ng ganitong kumakalat na chismis na gustong makipag-deal, so ang ibig sabihin niya, nangihina na yung kampo ng Duterte. At kung ako yung tatanungin po, dapat huwag papayag yung ating Pangulo na makipag-deal sa mga Duterte kasi unreliable. Malamang huhudasin lang naman. Pag nakuha na yung gusto, huhudasin lang naman. Dahil sinusubukan nilang ipagtanggol ang isang kasong walang legal po na depensa. Defending the indefensible, sabi nga ng mga legal luminaries na nakasubaybay dito po. So ang hindi maipaliwanag po na 612.5 milyong pesos na confidential funds at ang kaso ng grave threats, talaga pong napakabigat. So maging mga kababayan, yung mga dikampanilyang abogado ng law firm na Fortuna Basa and Salazar ay hindi umobra dahil lasog na lasog ang kanilang mga legal arguments sa court floor ng Senado. Pumalya po. Maging yung cross-examination, mga kababayan, ni Atty. Narbasa at ni Atty. Binloan, paulit-ulit pong sumablay sa kanilang cross-examination sa mga taga-NBI, pati sa mga state auditors, mga kababayan. So, imbes na mapabagsak ang testimonya ng mga saksi, lalo lang nilang nabaon ang kanilang kliyente dahil ang mga tanong nila paikot-ikot at walang punto. Ano nang nangyari? Napahiya sila dahil sa bawat banat nila, lalo lang dumilitaw na totoo yung mga ebidensya na prinisenta prosecution laban kay Sara Duterte. Then comes yung isa pang abogado nila, yung si Atty. Ferrer, the misleading scandal. Si Atty. Christine Ferrer, mga kababayan, napaatras nang igiit ang maling pahayag na misleading questions are allowed. Nasupalpal siya, mga kababayan, ng batas sa ilalim ng Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence. So ang pag-amin nila na manlilin lang sila sa pagtatanong ay naging malaking kahihiyan sa harap ng mga senator, judges, dahil ang misleading questions ay maigpit po na ipinagbabawal ng batas. Si Atty. Siso naman nag-display ng kanyang arrogance, walang substance sa kanyang mga pahayag sa depensa. Mas pinili niya na magreklamo, mga kababayan, sa naging Facebook post ni Atty. Ligutan kaysa sagutin, mga kababayan, yung seryosong akusasyon. So dinaan na lang nila sa drama at social media issues ang paglilitis dahil wala siya, mga kababayan, maibigay na legal na paliwanag sa nawawalang 612.5 milyong pesos na pondo. So nakita natin, mga kababayan, yung powerhouse prosecution na kompuesto po ni Nachel Diokno, Kapunan at saka ni Atty. Ligutan. So kabaliktaran po ng depensa na umaasa na lang po sa drama. Pinatunayan ng House Prosecution Team kung paano po magpabagsak ng mga dikampanilyang abogado gamit ang batas, talino at koordinasyon. Ilang paso po yung defense, naging kawawa. So ginamit, mga kababayan, ni Atty. Chel Diokno, Akbayan Representative, ang jurisprudence mula sa makasaysayang Corona Trial para ipamuka dito sa depensa ni Sara na ang confidentiality po at bank secrecy ay hindi pwedeng gamiting kalasag para po itago ang anomalya sa pundo ng bayan. Ngayon, paano po napahiya yung defense dito? Sinubukan ng season team na harangan, mga kababayan, ang bank managers gamit ang katagang confidential. Pero nasupalpal sila ni Atty. Chel Diokno nang patunayang ang hindi pag-account sa pondo ay isang malinaw na betrayal o public trust. Na dito naman tayo sa isa pang magaling na prosecution na team member
private prosecutor na si Atty. Lorna Capunan, na isang napakaling na litigator po. Bumasag ito sa fruit salad at peking resibo na pinisenta mga kababayan sa impeachment court. So itong si Atty. Lorna Capunan, mga kababayan, ang literal na lumapirot sa defense nang ipresenta ang controversial na acknowledgement receipts o mga ARs ni Mary Grace Piatos at iba pang pangalang parang fruit salad niya. Gaya ni Nina Milky Sikuya at Kokoy Villamin. Ngayon, paano po napahiya yung defense dito? Nang mairita si Atty. Christine Ferrer sa sunod-sunod na pambabara ni Atty. Capunan, mga kababayan, nadula si Ferrer at sinabing misleading questions are allowed. Inamag ni Atty. Ferrer yung sarili niya at yung defense mismo, yung defense team. So agad siya, mga kababayan, na dinurog at napahiya sa ilalim ng Rule 132, Section 10 ng Rules of Evidence. Ibinisto rin ni Atty. Capunan na tamad o takot ang depensa na mag-compare ng exhibits bago ang trial. Kaya napilitan silang manghiram ng kopya sa prosecution. Comes now, mga kababayan, si Atty. Amando Berhiligutan, na isang napakagaling na professor of law and an aggressive strategist. Siya yung bumasag, mga kababayan, sa palusot ng defense. So itong si Atty. Ligutan, mga kababayan, ang utak sa likod ng mga matatalas na banat sa Senado. Siya ang formal na nagpasok ng NBI cybercrime evidence at nanindigang hindi niya buburahin ang kanyang naging post sa Facebook ukol sa rules of court dahil katotohanan ang kanyang inilatag habang ang depensa ay puro palusot. Ngayon, paano napahiya, mga kababayan, yung defense? Nang hindi masagot ng defense ang mga ebidensya sa COA, umiyak at nagreklamo si lead counsel Sheila Sison kay Senator Chis Escudero laban sa naging viral post ni Atty. Ligutan. Napahiya, mga kababayan, yung defense sa publiko dahil imbes na maglatag ng legal na depensa, ginamit nila ang oras para magsumbong sa social media. Isang malinaw na distraction tactic dahil hubad sila sa ebidensya. So dito natin, mga kababayan, makikita kung bakit hindi umiipekto ang technicality moves ng season team, yung defense team. Ang bawat saksing inilatag ng prosecution po ay may dalang resibo o ebidensyang pisikal na hindi kayang murahin ng basta-bastang cross-examination. Ngayon, dito tayo sa tatlong mga NBI witnesses, ang mga saksi sa tunay na banta laban sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Si NBI Senior Agent John Mark Calilong, isa po siyang cybercrime expert. Pinatunayan ang video ng pagbabanta, mga kababayan, ni Sara ay authentic at walang edit po siya. Then comes, mga kababayan, NBI Director, Regional Director Jeremy Lotok ng BARM, nanindigan na ang banta sa buhay ng ating Pangulo ay serious at talagang totoo at hindi protektado ng freedom of speech. Ang paggamit ng salitang may kinausap na ako, past tense siya, may kinausap na ay nagpapakita na ang pagbabanta ay isang done deal na po. Then si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang final witness sa Article 4 na unang tinalakay, mga kababayan, kinumpirma niya ang resulta ng buong investigasyon ng NBI laban sa Vice Presidente. So bakit nilamon ng prosecution yung defense team, mga kababayan? Sinubukan kasi ng depensa na ipagtanggol ito bilang free speech o joke lang. Malinaw naman po na no joke. Sabi mismo ni Sara, no joke. Dalawang ulit pa, no joke, no joke.
And he said yes. Pero napahiya sila ng manindigan mga kababayan ng 3 NBI witnesses sa ebidensya mga kababayan. So napatunayan ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay krimen. Grave threats at inciting to sedition mga kababayan. Napahiya rin sila dahil wala silang may pakitang video ni Sara nagdi-deny sa mga binitawang salita. Ngayon, punta naman tayo doon sa Land Bank witnesses, si Violeta Constantino at saka si Ninita Camposano. Sila yung mga bank managers na nagpatunay na ang milyon-milyong pondo ay binuhat papalabas ng bangko bilang cash. Inilarawan nila na ang withdrawal na ito bilang unusual o hindi pangkaraniwan mga kababayan. Dahil sa loob ng 32 years na pagtatrabaho niya sa bangko, ngayon lang siya nakakita ng gobyernong naglalabas ng ganito kalaking cash imbes na cheque. So bakit mga kababayan nakain nilamon ang season team? Napaya ang season team nang mapilitan silang i-waive o isuko ang cross-examination sa mga bank managers dahil wala silang legal na paliwanag kung bakit binuhat ang mahigit 100 milyon piso mga kababayan na pera sa halip na dumaan sa normal na bank transfer. Now, doon naman tayo sa mga COA witnesses, si Roderick Wamil, Atty. Wamil at si Silene Maydel Ocampo. Ang saksi mga kababayan sa pang 11-day na disappearing act. Sa pinatunayan mga kababayan ni Atty. Wamil na si BP Sara mismo ang pumirma sa mga liquidation reports para sa 125 million peso na ubos lang in just 11 days mga kababayan. Inilantad ni Del Ocampo ng ilang liquidation reports para sa tree planting at Christmas party ay hindi naman pwedeng gamitan ng confidential funds ayon mismo sa batas. So bakit po nakain o nilamon ang season team? Napahiya ang depensa ng ilatag ng COA ICFAO ang notice of disallowance para sa 73 million pesos na pondo noong 2022 at saka 375 million pesos noong 2023 dahil kulang at kaduda-duda ang mga dokumentong isinumiti kaya lalong lumilinaw ang irregularity sa bawat pagtatanong nila, lalong nababaon mga kababayan. Si Sara, sabi natin nga, hindi itong prosecution, itong impeachment na to, hindi ito pwedeng daanin lang sa yabang. Di ba? Hindi nadadaan po sa yabang, iyak at sigaw sa Senado itong impeachment trial, mga kababayan. Ang batas ay nakabatay po sa ebidensya. At sa harap ni Jokno, Ligutan, Kapunan, hubad ang defense, mga kababayan. Dahil walang sinumang abogadong makakapagtanggol sa mga imbentong resibo. Kaya hirap po talaga na ipaglaban ang mga mali na ginawa ni Sara Duterte kasi kumpletong ebidensya po. So ang resibo ng Land Bank, paano ipinagtanggol ang hindi may pagtatanggol? Di ba? Yan ang tanong, paano may pagtatanggol ang indefensible po? Hindi mo talaga maipagtatanggol kasi napakalakas ng ebidensya po. Mismo na po, mga kababayan, mga bank managers ng Land Bank ang nagsabi, unusual kaduda-duda ang pag-withdraw at pagbuhat ng cash ng Office of the Vice President. So kaya pala tikom ang bibig ng season team mga kababayan at nag-waive ng cross-examination dahil huling-huli na po sa akto ang posible mga kababayan na pambubulsa ng pondo ng kaban ng bayan. So yung yabang mga kababayan na walang laman, yung defense team, ayun, nilamon po ng buhay ng Duistro Powerhouse sa team. Kasi nga po, walang batas o abogado pong makakapagligtas
Sa mga imbentong resibo ni Sara Duterte, tama po, 0 yung resibo po. Yung mga acknowledgement receipts, yung pirma, puro piki. Yung mga pangalan po, puro multo. Talaga niya, Mr. Maravillas, guilty. Malinaw naman po na guilty si Sara Duterte. Kaya hindi po umaharap, ayun, pabalik-balik, labas-masok na sa simbahan. At may lumalabas mga kababayan na mga chismis sa social media, gusto makipag-close door meeting daw sa ating Pangulong Bongbong. Wag po, Mr. President, wag pa uuto dyan. Never kayo na makipag-deal, masisira ang buhay ninyo niya. Magagalit po ang taong bayan pag nakipag-usap kayo dyan kay Sara Duterte. After po kayong pagbantaan at i-imagine na tanggalan kayo ng ulo. Di ba? Huwag never kayo na ini-imagine niya na tanggalan kayo ng ulo. Pagkatapos, makikipag-close door meeting ka kung totoo itong mga balita. Iba ka kung anong gawin sa'yo. Itong si Sara Duterte. Di ba? Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.